Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon ay kabilang pa rin sa undercard sa Tyson Fury kontra Alexander Usyk ngayong Mayo 18, 2024 nagaganapin po sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. At ang bakbakan naman na ating tatalakayin ngayon, ito pa ay sa pagitan ni Mark Chamberlain kontra Joshua Wahab. Na kung saan sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyadong inyong malalaman kung saan naging jihado o yamado ang magkabilang panig. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yun po ang referensya natin sa ating gagawing comparison. At sa bakbakan na ito, nakataya ang bakanting WBC Silver Lightweight title. Para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po daw sports page kung wala rin po kayo mga idol kayo naman. Simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ng taga-Nigeria na si Joshua Wahab. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po itong si Wahab. 23 wins with 16 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 33 anyos at ang height reach ng boksingerong ito ay hindi po nakatala sa kanyang record. Orthodox ang kanyang stance, ang count ratio 69.57%. Ang estimate ko sa height nitong si Wahab mga idol nasa mga 5 foot and 7 inches or 5 foot and 6 ganon. Last fight nitong si Wahab, Marso 5, 2023 kontra Sekiro Shugbisan, panalo by 11th round technical knockout itong si Wahab, na kung saan po mga idol, yun na rin po ang kanyang nagsisilbing comeback fight matapos makatikim ng kaunang talo sa kanyang professional boxing career nung mapalaban siya kay Liam Dillion by majority decision. Talo si Wahab doon. Sa madaling salita, nakabalikwas na itong si Wahab matapos matalo. Sa karanasan o eksperyensya nitong si Joshua Wahab mga idol, sinuri ko ang mga website na kung saan nagtatala sa mga amateur boxing. Hindi ko po natagpuan ang pangalan nitong si Wahab, kaya diretso na tayo sa uri ng kanyang nakalaban dito sa professional boxing. At nangunguna nga doon si Liam Dillion, which is yun ang tumalo sa kanya. At idagdag natin si Bright Ayala, na kung saan sa tingin ko yung dalawang ating napangalanan ay nakapagbibigay po talaga ng magandang karanasan dito kay Joshua Wahab. At ang na-achieve pa po lamang nitong si Joshua Wahab dito sa professional boxing ay ang mga regional title belts na ating babanggitin. WBF Intercontinental Super Featherweight title at ang WBO Africa Super Featherweight title. Sa skills ni Joshua Wahab mga idol, boxer puncher ito. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. Masipag ito sa pagbaton mga jab, 1-2 kombinasyon. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, ang pinaka-depensa nito weaving, head movement. Sa pangkalahatan, may mga butas sa depensa itong si Wahab na kung saan delikado sa counter puncher. Ngayon, sa panig naman ni Mark Chamberlain. Bilang isang professional boxer, itong si Chamberlain naman ay may impresibong kartada po. 15 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 25 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. South po ang kanyang stance, ang count ratio 73.33%. Last fight, Marso 8, 2024, si Gavin Gwynn ang kanyang nakalaban. Panalo by 4th round technical knockout itong si Chamberlain. Karanasan o eksperyensya nitong si Mark Chamberlain mga idol. Bago ito pumasok bilang isang professional boxer, dati itong lumalaban sa amateur. Katunayan, nagkaroon ito ng 48 total fights sa amateur at may nasungkit itong championship sa amateur, which is tinatawag yan na National Elite Championship noong 2018. At ang nakamit pa po lamang nitong si Chamberlain dito sa professional fights ay ang dalawang regional title belts, IBF European Lightweight title at ang WBA Intercontinental Lightweight title.
Ngayon, dadako tayo sa uri ng kanya nakalaban dito sa professional boxing na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Art Jones Ramlabs. Si Gavin Gwen na kung saan mga idol magaganda po ang record ng kanyang nakalaban na yan. Dadako tayo sa skills na taglay-taglay ni Chamberlain. Boxer puncher din po ito. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban din sa brulan o tututulak-bakbakan. Napakasipag din ito kung bumato ng mga 1-2 kombinasyon. Epektibo ang kanyang jab, overhand right. Lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan. May counterpunching style din itong si Mark Chamberlain. Pagdating sa depensa, may mga botas din po sa depensa na kung saan delikado sa counter, lalo na sa close range sa suntukan. Oo, marunong ding isalo ang kanyang pagmumukha mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Bago natin simulan yan, puntahan muna natin ang ranking ng boxing scene dyan sa lightweight division. Itong si Mark Chamberlain po, rank 10 sa WBC, rank 12 sa WBA, rank 13 sa IBF, rank 14 sa WBO. Samantala itong si Joshua Wahab ay wala po sa ranking. Ngayon, sa division naman tayo. Natural na sa lightweight division si Mark Chamberlain. Si Joshua Wahab, last fight nito lumalaban sa super featherweight division. So, for the first time mapapalaban sa lightweight division si Wahab. Disadvantage po yan para sa akin. Hindi lahat ng boksingero kayang magpatintero, maglipat-lipat ng division. Oo, hindi lahat. Unang katanungan natin dyan, madala ba ni Wahab ang kanyang tibay? Pangalawa, madala ba niya ang kanyang skills or moves? Madala ba niya ang kanyang power? Pero kung madala niya yan mga idol, malaking bagay sa kanya ikapanalo dito sa laban kay Mark Chamberlain. So, optional ang disadvantage niya dito po sa natural division. Which is isang division lang din naman ang kanyang pupuntahan. Pero yun nga, hindi lahat ng boksingero kayang ganun na maglipat-lipat po ng division. Ngayon nadako tayo sa edad. 25 anyos si Chamberlain, 33 anyos si Wahab. So pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach. Bagamat hindi ako piho sa height, reach nitong si Wahab, mga idol, pero sa tingin ko mas matangkad talaga itong si Chamberlain ikumpara kay Wahab. Siguro nasa mga 2 inches or 3 inches ang itinangkad ni Chamberlain. So lamang siya sa height itong si Chamberlain. Southpaw kontra orthodox, delikado sa untugan, sa close range sa suntukan. Hindi malayo dahil boxer puncher. Sa knockout ratio, umaabot po ng 73.33% ang knockout ratio itong si Chamberlain. Samantala itong si Wahab, umaabot din po sa 69.57% ang kanyang knockout ratio. Mga idol, parehong power puncher ang dalawang maglalaban. Kumo, nandito tayo sa comparison, lamang po sa power si Chamberlain, pero may laban po itong si Wahab. Activity fights. Last fight ni Chamberlain, March 8, 2024. Last fight naman ni Wahab, March 5, 2023. So mga idol, aktibong-aktibo si Chamberlain, si Wahab po, mahigit isang taon na hindi napapalaban. Kuya Dong Sports, ano ang problema pagka ang isang atleta matagal-tagal na hindi napapalaban? Delikado baka pinasok yan sa tinatawag natin na ring rust. Bunga ng matagal-tagal nga na inactive itong si Wahab. Ano ang mapiktuhan? Power, galawan, at stamina. Pero posible namang hindi siya nagkaroon ng ring rust kung siya ay aktibo po sa pag-ensayo. Posible nga doon. May sparring, ganyan. Pangtagtag din yon sa kalawang o ring rust mga idol. Pero malimit po talaga na nangyayari ang ring rust once na matagal na panahon na hindi napapalaban ng isang atleta o boksingero tulad nitong si Wahab, which is mahigit isang taon po na hindi napapalaban. So disadvantage. Ngayon, sa karanasan o eksperyensya ng magkabilang panig. Pagdating po sa professional boxing, 50-50 sila. Lamang itong si Chamberlain ay may additional na karanasan, lalo na sa amateur, na kung saan marami ng mga galawan
ang nakaharap itong si Mark Chamberlain doon sa amateur, mga idol. So, dito sa laban na ito, may kalamangan ng kaunti si Mark Chamberlain sa karanasan. So, pagka sinasabing may kalamangan, konti lang talaga yan. Sa madaling salita, may laban din si Wahab po sa karanasan. Hindi naman siya kulilat. Siguro sa mga nasa 55-45. 55 para kay Chamberlain, 45 naman kay Wahab. Ganun lang. Kadikit sila doon sa karanasan o eksperyensya. Ngunit, dito sa skills, 50-50, parehong boxer puncher. Nakadepende yan sa gagawing estratehiya na magkabilang panig or kung kaninong diskarte ang mangingibabaw sa bakbakan na ito. So 50-50, parehong boxer puncher. Sa pangkalahatan, sino llamado? Kung inyong nasubaybayan mga idol, maraming ikinalala lamang si Chamberlain. So siya po ang automatic llamado. Siya ang nasa ranking, natural siya sa timbang, lamang siya sa height, reach, power. Sa karanasan, lamang din siya. Pero hindi po ganun kalayo na napag-iwanan talaga si Wahab. Bakit? May laban sa power. Hindi na bago para sa kanya ang height, reach ni Chamberlain. At may laban sa skills. Sa madaling salita, 55-45 lang din po ito para sa akin. Oo. Na kung saan pabor kay Chamberlain ang kalamangan. Oo, siya po ang may maraming advantages dito sa laban. Pero yun nga, 55-45 lang po. Konti lang diferensya. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Mark Chamberlain by split or unanimous decision. Yun po ang official prediction ng Dong Sports PH. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Chamberlain by knockout? O makuha ba ni Chamberlain ang pag-knockout dito kay Wahab? Gamit ang kanyang height, reach, power at skills, posible din niyang magawa na mapabagsak or may knockout si Wahab dahil mataas nga po ang knockout ratio ni Mark Chamberlain at idagdag pa natin, natural siya dito sa lightweight division. Dahil sa pupuntahan natin ang panig nitong si Joshua Wahab. May chance ba itong manalo? Mga idol, this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado ito sa aking pananaw at sa ating comparison ay talo na kaagad yan. Tandaan natin, boxing ito. Maraming pwedeng mangyayari dyan na taliwas sa ating inasahan kay Mark Chamberlain. Makapiho sa panalo si Wahab once na magawa niyang may knockout si Chamberlain. Tanong, may posibilidad bang ma-knockout si Chamberlain sa laban nila kay Wahab? Oo. Ang kailangan lang talaga ni Wahab dito ang tamang adjustment para ma-counter si Chamberlain. Bukas kasi ang pagmumukha nito mga idol. At kailangang maging agresibo nitong si Wahab. Dahil hirap sa close range na suntukan si Chamberlain. Pagka matangkad kasi mga idol, sa close range nahihirapan po yan. So dapat maging agresibo ang kamay at paa nitong si Wahab sa pagsuntok at siyempre sa pagkat sa ring. Although hindi naman magalaw si Chamberlain, hindi naman to katulad sa ibang boxingero na takbo-takbo style. Hindi naman to ganito. Pero yun nga, tandaan natin na sa boxing mga idol, maraming pwedeng baguhin na galawan or style. Lalo na't nauso ang sweet side sa boxing. So, dito mga idol, ang pinakaano ni Wahab ang pag-knockout kay Chamberlain na kung saan may posibilidad na magawa niya yan. Kasi ang counter lang ang kailangan niya. I-counter niya ito. At kung di man, dapat maging agresibo siya, kamay at paa sa pagbato ng suntok. Na kung saan mataas din naman ang knockout ratio ni Wahab, na kung saan posible niyang mapatamaan ng solido sa pagmumukha itong si Chamberlain. At kung maging agresibo din itong si Wahab, di kagulat-gulat na manalo yan sa puntusan. Oo. So, na kay Joshua Wahab ang mga pagkakataon sa ikapanalo nakadepende
sa kanyang estratehiya or sa kanyang gagawing style sa laban na yan. Oo, kasi may nakita akong buta sa depensa nito sa Chamberlain sa close range na suntukan. Nahihirapan ito pagka volume puncher ang kalaban. Nahihirapan ito sa close range na suntukan. Lalo na pag napasandal sa lobed. Kaya mga idol, may tsansa po talagang manalo si Wahab dito. Hindi po yan kagulat-gulat talaga. Oo. Hindi kagulat-gulat na manalo din itong si Wahab by knockout at maging sa puntusan. Dahil hindi naman siya gaano na pag-iiwanan talaga. Mula sa physical na appearance, karanasan. Alam niyo bakit wala ito sa ranking? Dahil inactive. O inactive kasi siya mga idol. Wala siya sa ranking 1 to 15. At for the first time siya mapapalaban sa lightweight division. Kaya wala nga talaga siya sa ranking. Kaya mga idol, di ako magugulat na malaman ang resulta kung sakaling manalo si Wahab dahil may ano talaga siya, may panlaban po talaga. Oo. May panlaban po talaga. Pero kung magkaroon lang ito ng dikit sa scorecard, delikado si Wahab. Yun lang yun. Delikado siya sa, alam nyo na, Saudi nga yan, pero yung nagpalaro. Kaninong promosyon ba yan? Kaya, kailangan ni Wahab pabagsak or i-knockout dito si Chamberlain para makapayo sa panalo. Yun ang pinakaano ko talaga dyan. Pero may chance to sa puntusan pa rin mga idol. Pero nakadepende na nga lang yan sa kanyang gagawing estratehiya. Kung maging aggressive style ba siya dyan or katulad pa rin sa kanyang mga dating ginagawang galawan. Na kung saan mga idol, pagka yun ang gagamitin niya, yung dati niyang galawan, delikado din siya matalo sa puntusan. Hindi ko kasi nakita ang kahinaan itong si Wahab mga idol. Yung tataman sa mukha, katawan, hindi ko natatalo nga lang ito sa majority decision eh. At tandaan natin, nasa 23 wins, 16 ang kanyang knockout mga idol. Napakataas din po ang kanyang knockout ratio. Abangan natin, magandang laban po ito. Hanggang dito na lamang, ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.